Magandang umaga po sa bawat isa. It's a great privilege po na maatasan ng ating mahal na pastor. Tayo po tayong lahat and grab your King James Bible. Amen. Acts chapter number 5. Acts chapter number 5. Basahin po natin ang verse 12 hanggang verse number 14. Acts chapter number 5, verse 12. Hanggang verse number 14. Amen. Are you there? Amen? Amen. Acts chapter 5, verse 12. We'll be reading these verses. Basahin po natin ang sabay-sabay. Verse number 12. Ready now? Read. And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people. And they were all with one accord in Solomon's porch. And the rest durst no man join himself to them, but the people magnified them. And believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women. Gusto ko pong pansinin natin yung sinabi doon sa verse number 13, yung last phrase, but the people magnified them. The people magnified them. Alam ko po na sa ating simbahan, hindi po natin pinlano at pinangarap na sumikat. Pero ito po'y nangyari sa buhay ng mga mananampalataya, the early Christians, na yung mga taong nakakilala sa kanila, sila yung nagpakilala sa ibang tao. They magnified them. I believe itong mga tao na ito, hindi pa nila ganun nauunawaan ano yung mensahe, ano yung meron, pero isang nagdala sa kanila to magnify them, the disciples of the Lord Jesus Christ, the church, ay yung mga tao na hindi naman ganun karami ang natututunan mula sa salita ng Diyos. A very simple message this morning. What keeps them trending? What keeps them trending? Sa panahon natin ngayon, ang trending ay ang mga bagay na nakikita natin sa social media. Hindi pa tungkol sa Panginoon. But during their time, the church, the disciples, are the ones who are trending. What keeps them trending? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa privilege na binigay niyo sa amin to learn from your word. Bless niyo po ito at nawa po sa mga bisita namin, maging clear sa kanila ang presentation ng gospel. Salamat po, Panginoon, Holy Spirit of God, kayo po manguna sa aming kalagitnaan. Convict the hearts of your people. Encourage them. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you po. You may be seated. The word magnify means to make great, to make known, to elevate. Ito po'y pagpapakita that the early Christians have something why these people make them known and famous. Talagang lumaganap, nakilala sila eh. Ang bilis, parang apoy na kumalat at yung mga taong hindi naman kabilang sa kanila, they are the ones who magnify them. Ito'y nakita natin dito sa verse number 14 kung anong naging result. And believers were the more added to the Lord, multitudes, both of men and women. Ibig sabihin, yung paglago ng kanilang simbahan ay gano'n na lang. Kapag nag-invite sila, oh, yun ba yung sa simbahan nyo? Sama kami. Ganon kabilis. Kaya ang multitude sa Bible ay 25,000. Pag sinabing multitudes, more than one multitude. So most probably, ito ay
nasa 50 to 100,000. Ganon karaming crowd ang kanilang kayang i-gather. Bakit? Because the people magnify them. But what keeps them trending? Maraming mga sinasabi nilang influencers. Yun yung terminology, no? Na naririnig ng mga tao ngayon. Yung nagtitrend. Ano ba yung mabilis i-share? Most probably, yan ay mga short videos about things na nakakatawa. Yung iba merong verses na sinishare pero hindi pa rin kayang lampasan kung ano yung nagtitrending sa mundo. Ganon katindi ang influence ng sanlibutan sa mundo na meron tayo. Kung paano niya hatakin ang lahat ng mga tao na ito, even the Christians, even the Baptists, ay nauhook. Pero sa Bible, it is very clear that the disciples of the Lord Jesus Christ and the church, they are the ones who are trending. Hindi yung fashion, hindi yung nakakatawa, hindi yung mga videos na nakikita natin sa mundo. Ang naririnig nila ay yung mensahe. Ang naririnig nila ay pinag-uusapan about the Lord Jesus Christ, His death, burial, and resurrection. Ito yung ginagawa ng mga early Christians. They have something why others magnify them. Naging seryoso sila sa pinagagawa ng Panginoon. They were magnified because these early Christians, they magnified the Lord Jesus Christ in their lives. Kaya yung kaseryosohan na maibahagi ang Panginoong Hesukristo sa iba, sa panahon natin ngayon dahil sa tindi ng bombardment, yung atake ng dyablo para matakpan ang mata, ang puso ng mga tao, hindi napapansin yung mensahe ng Panginoon. Pero salamat sa simbahan natin, meron lang tayong handful of people na nasa church natin na siyang nagdadala ng mensahe compared sa dami ng tao sa buong mundo. At kahit sa bansa natin, at kahit sa barangay natin, at kahit sa area natin, ay konti lang tayo. Pero kung tayo ay magiging seryoso, katulad ng mga disciples ng Panginoong Kristo, katulad ng mga apostles na sila ay nangaral ng salita ng Diyos na walang sawang ipinapahayag ang ebanghelyo ng Panginoong Kristo, they were the ones who are trending. Hindi naging mahirap para sa kanila para ipakilala yung mensahe na kanilang daladala. Dahil maraming tao, uy, dito naman, kami naman. Gusto rin namin mapakinggan kung ano yung binabahagi niyo. They have something. They magnified the Lord Jesus Christ. Ang theme ng kanilang buhay ay patungkol sa Panginoon. Kaya nga po, dapat makita natin, bilang mga anak ng Diyos, ano ba nangyari sa atin? Nung tayo na-save, di ba tayo naging Kristiyano? Kristiyano na tayo eh. Tagusunod na ng Panginoon eh. Kung meron mang papipilahin, alright, sino ang sa Panginoon? Sino ang sa kamunduhan? Sino ang sa fashion ng mundo? Sino ang sasama sa mga artista? Pipila tayo doon sa Panginoon. Kasi Kristiyano tayo. Napakahalaga yung kaseryosohan natin sa ating standing bilang isang mananampalataya. Tatlong bagay ngayong umagang ito. Ano bang meron? What keeps them trending? Alam niyo yung pag nag-trend, no, walang tigil, no? Share ng share yung mga tao. Dapat mapakinggan mo rin sila. Merong pumupunta dyan, naglalakad.
Pag kinatok yung bahay nyo, papasukin nyo sila. Kasi meron silang daladalang mensahe. Number one, what keeps them trending? Number one, they stayed and preached for God. They stayed and preached for God. They are just ordinary person just like you and me. Wala pong secret recipe na meron sila. Wala silang pakialam kung makilala ba sila ng tao, basta't sila'y nanatili at sila'y nangaral ng salita ng Diyos. Ito po ay katotohanan na nangyari sa kanilang buhay na dapat ay i-apply natin sa ating buhay bilang mananampalataya. Tingnan niyo po sa verse number 28. Sa chapter 5, verse number 28, sabi ng Bible, verse number 27, when they had brought them, they set them before the council. And the high priest asked them, verse 28, saying, did not we straitly command you that ye should not teach in this name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood upon us. Hindi nila nauunawaan, no? Pero yung kanilang eagerness to share and to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. Verse 30, the God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew. Verse 29, then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Verse 30, the God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hang on a tree. Him hath God exalted with his right hand to be a prince and a savior, and to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are his witnesses. We are his witnesses of these things. And so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey Him. Hindi talaga mapigilan. Ito mga apostles ng Panginoon, ito mga disciples ng Panginoon, pinatitigil ng mag-preach, pero sila'y nanatili na nangangaral at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Habang tayo ay tumatagal bilang isang miyembro ng Christian Bible Baptist Church, mahalaga na tayo rin ay tumatagal na nangangaral ng salita ng Diyos. Tayo ay nagbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. To be a witness for the Lord Jesus Christ. To be a personal soul winner for the Lord Jesus Christ. Hindi nagbago ang kanilang boses. Kapag ikaw ay totoong mananampalataya, meron kang patotoo. Witness. Pag naglalakad tayo, nakakakita tayo ng Jehovah's Witnesses. Kapag nakikita natin sila, nagpapakilala tayo, kami po yung totoong witnesses ng Panginoon. Kasi meron ka naman talagang mensahe. We have a story to tell. Mayroong nangyari doon sa krus ng Kalbaryo. Yung tanong, napakagandang tanong na tinatanong natin sa ating kapwa. Tiyak mo na ba ang langit? O yan na naman yung tanong na yan eh. Tinatanong mo na naman sa akin. Di ba, minsan meron tayong mga kakilala, talagang pilosopo. Ayaw tayong pakinggan. O yan ka na naman, pinasok mo na. Ba't pa ang kulit mo? Paulit-ulit ka. Patungkol sa katiyakan ng langit. Ganun ang totoong mananampalataya eh. Kung totoong mananampalataya ka, magkakaroon ka ng concern sa iyong mahal sa buhay at tatanungin mo sila, ikaw ba nakakatiyak na ng langit? Sigurado mo ba 100%
Kung sakaling dumating sa iyo yung tinatawag na kamatayan, ikaw ay nakakatiyak sa langit ka na pupunta. Nakakatanggap tayo minsan ng mga sagot yan na grabe ka naman, ang yabang mo naman. Ibig sabihin, ikaw sa langit ka pupunta, kami hindi. Ibig sabihin, alam mo, kaya dapat maging maingat tayo sa pagsasalita. Kaya ako i-share to kasi kayo lahat sa impyerno pa. Ako lang sa langit. Babatuhin tayo ng kamatis niyan. Magagalit sila at tatayo, hindi na makikinig sa atin. Kaya yung presentation ng gospel, mahalaga. Kung paano natin ito i-open sa kanila, hahanap ka ng napakagandang event para mag-gather mo sila. Merong reunion maybe. Doon mo ipipresent yung gospel. Kung hindi mo alam, mag-invite ka ng preacher from our church. O imbitahan mo ang ating pastor. Birthday mo, pinasara mo buong barangay, o di, may magpipreach ng gospel, napakaganda nun. May bahagi ang ebanghelyo ng Panginoon Kristo. Buksan mo ang Bible mo, pag-aralan mo, nasan dyan yung mga soul-winning verses. Memorize natin yung John 3:16, ba't hindi mo yun ginagamit? Napakagandang pakinggan, ang sarap pakinggan, na kapag ka merong nangangaral ng salita ng Diyos at pinapaunawa sa tao ang pag-ibig ng Diyos. Sinong tao magagalit pagka merong sinabihan, iniibig kita? Siguro yung nililigawan lang ng ibang mga young men natin na hindi pa nakapag-asawa. Nagagalit, ba't ako? Yun. Pero pag Panginoon nagsabi, matutuwa ka. Hindi mo sabihin sa Panginoon, sabi ng Panginoon sa iyo, mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa Panginoon, ba't ako, Panginoon? Wag na lang ako. Hindi mo sabihin yun eh. Matutuwa ka na mahal ka ng Diyos. Ang sabi ng Bible sa John 3:16, for God so loved the world. Kaya sa mga bisita namin this morning, mahal ka ng Diyos. Inimbitahan po namin kayo dito sa Christian Bible Baptist Church at nawa ay maunawaan nyo na ikaw ay mahal ng Diyos. Kaninang umaga, yung soul winner, gumising, nagpray, at niremind ng Panginoon, meron kang bisita, puntahan mo. Opo, Panginoon, pupuntahan ko po, susunduin namin, maaga kami magpe-prepare. At habang pumupunta doon yung soul winner, nagpe-pray na, Panginoon, kayo po mangusap sa kanilang puso. Panginoon, i-prepare nyo na po sila. Nawa po naisip nila ay yung pangako na sinabi niya, sige, pupunta kami. Maraming nangako kahapon. Sama kami. Pero kaninang umaga, nung pinuntahan ng mga soul winners, busy kami, next Sunday na lang. At sinabi, sige, next Sunday na lang ha. Pero salamat sa mga bisita natin na ngayon ay naririto. Yan ay patunay na mahal ka ng Diyos. Ang Diyos ang siyang nagtulak sa amin na ikaw ay imbitahan. Ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng mensahe na ngayon mapakinggan mo ngayong umagang ito na ikaw ay mahal ng Diyos. Sir, hindi niyo po alam kung ano ang aking buhay. Hindi niyo po alam kung anong kasalanan meron ako. Kung gaano kamiserable ang aking buhay. Napakalayo ko sa Panginoon at sasabihin mo, mahal ako ng Diyos. Yes, mahal ka ng Diyos. For God so loved the world. Even the chief of sinners got saved, si Apostle Paul. Sabi niya, I am the chief of sinners. Kaya minsan yung mga nagsasabi, pagka sobrang kasalanan mo na, hindi ka na mahal ng Diyos. Sa impyerno ka na talaga. Chief of sinner eh. Mahal pa rin ng Diyos eh. Naligtas pa rin eh. Nakakilala pa rin sa Panginoon eh. Ginawa ng Diyos yan dahil alam ng Diyos ang ating pupuntahan. The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, pagkahiwalay sa Diyos. Any moment, darating sa atin ang tinatawag na kamatayan, kung hindi natin tiyak ang langit, tiyak natin ang impyerno. Dahil dalawa lang ang pwedeng puntahan ng tao kapag siya'y namatay. According to the Bible, langit at impyerno. Sa impyerno, merong apoy na hindi namamatay according to Mark chapter 9. Merong uod na hindi namamatay. At dun ka parurusahan forever and ever and ever without the Lord Jesus Christ. Kaya nga ang Panginoon mismo ang nag-provide ng kaligtasan para sa atin. God sent His only begotten Son to die on the cross
Tayo dapat napahamak doon, pero binayaran niya, inako niya ang kasalanan ng mundo, and He became sin Himself. Yung hindi lang niya inako, siya na mismo yung kasalanan. At ganun kadumi yung tinanggap ng Diyos. Yung kasalanan na hindi naman sa Kanya, dahil wala namang bahid ng kahit anong kasalanan sa Panginoon Kristo, dahil ang dugo na nananalaytay sa Kanya ay hindi dugo ng tao, kundi dugo ng Diyos. Kaya nga tayo naniniwala sa virgin birth ng Panginoon. The world is celebrating Christmas, pero hindi nila alam ang tunay na diwa ng Pasko. Totoong nangyari po yan. Sa Bethlehem, pinanganak ang tagapagligtas. Totoo po yan. Yan po ay nasa Bible. Totoong nangyari. At kung paano ang Panginoon kumilos sa buhay ni Mary, na siya ang nagdala, siya yung naging sisidlan ng tagapagligtas. At walang dugo na naghalo sa dugo ni Mary at ng Panginoon. Dahil merong protective layer sa mga kababaihan kapag sila ay nagdadalang tao. Ang tawag doon ay placenta. Doon sa placenta, doon po yung naghihiwala yung nutrients. Dumadaan doon yung dugo ni Mary at yung nutrients para sa bata ay kinukuha ng baby. Kaya walang dugo na nagmimix. Kung meron mang dugo ang Panginoon, kung yun ay kay Joseph, dugo ng tatay ang nandun sa baby. Pero ang Panginoong Kristo, hindi siya gawa ng taong katulad natin. Nagdalang tao si Maria dahil sa banal na Espiritu. Nangusap ang Panginoon sa kanya. At nangyari ang kalooban ng Diyos. That's why we believe in the virgin birth of the Lord Jesus Christ. Pero yung mga sumunod na kapatid ng Panginoon, hindi po virgin birth. Yun po ay anak na ni Mary at ni Joseph. Kaya makasalanan ang mga kapatid ng Panginoon in the flesh. At kahit si Mary ay merong kasalanan, at siya rin ay tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Magpasalamat tayo na merong Biblia na ating pinag-aaralan, na hindi tayo nadadaya ng kung sabi-sabi lang ng kung sino-sino at nadadaya tayo ng tradisyon. Totoo yung tagapagligtas na bumaba dito sa lupa, lumakad kung saan tayo lumakad. At totoo yung nangyari doon sa Calvary kung saan siya namatay. He bled and died for us all. Namatay ang Panginoon Kristo para sa atin. At sa ikatlong araw, siya'y muling nabuhay. Hindi basta-basta ang hirap na dinanas ng Panginoon. At ito'y pinapangaral ng mga apostles. Walang sawa silang nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya dapat bawat miyembro ng simbahan na ito ay maging aktibo sa pag-aakay ng kaluluwa. Yung tanong na, tiyak mo na ba ang langit? Kung ikaw ay may tindahan, bago ko ibigay yung sukli na to, tiyak mo na ba ang langit? Kung ikaw ay dentista, bubunutin mo na yung ngipin, bago ko bunutin to, tiyak mo na ba ang langit? Isip ka ng paraan. Sa lahat ng mga taong ating nakakausap, itatanong natin, tiyak mo na ba ang langit? Maraming lugar, maraming tao na hindi pa nakakatiyak ng langit. Dapat ibahagi natin ang simpleng paraan ng Diyos ng kaligtasan. Hindi kailangan na maging graduate sa Baptist Heritage Bible College para maging soul winner. Hindi kailangan na 20 years ka ng Kristiyano para ikaw ay maging soul winner.
Kailangan mo lang i-testify. Ipatotoo mo sa kanila, totoo na ako isang makasalanan at kailangan kong tagapagligtas. Isang araw sa aking buhay, ako'y nagsisi ng aking kasalanan at tinanggap ko ang ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Siya'y namatay, inilibing at nabuhay na muli para sa akin. At ako'y nagkamit ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon, eternal life. Sabi ng Panginoon, no man can pluck them out of my Father's hand. Ang sabi ng Bible, John 1:12, binigyan tayo ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Kaya yung napabilang tayo sa pamilya ng Diyos, hindi po basta-basta yan. Tayo, meron po tayong simbahan. Magkakasama tayo dito bilang miyembro ng simbahan, pero iba pa yung naligtas. Brothers and sisters in Christ. Napabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Magkapatid sa pananampalataya. Pero pag nag-away, yung iba, patid na. Dapat hindi. Mas matindi pa sa dugo natin at sa laman na meron tayo, yung ating ugnayan. We are brothers and sisters in Christ. Ang mga apostles ng Panginoon, they stayed and preach for God. Nag-iisip ka, ano kayong magagawa ko sa Panginoon? Be a personal soul winner for the Lord Jesus Christ. Our church will be celebrating its 47th year anniversary. Preaching the gospel that only Jesus saves. It's about time na ikaw ay magkaroon ng lakas ng loob katulad ng boldness ni Peter and John in preaching the gospel. Alam niyo po yung preaching ni Apostle Paul sa Acts chapter 17? Tingnan niyo po doon, Acts chapter 17. Verse number 22. Sabi niya dito sa verse 22, Then Paul stood in the midst of Mars Hill and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. For as I passed by and behold your devotions, I found an altar with this inscription, To the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you, God that made the world and all things therein, saying that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands, neither is worship with men's hands, as though he needed anything, seeing he giveth to all life and breath and all things. He hath made of one blood all nations of men, for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation, that they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us. For in him we live and move, and have our being, as certain also of your own poets have said, for we are also his offspring. For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold or silver or stone, graven by art and man's device. And the times of this ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. Marami mga tao mayroong sariling isip, sariling idea, yung patungkol sa pagkakilala sa Diyos. It's about time. Marami mga mananampalataya sa ating simbahan na maglalakas ng loob, katulad ni Apostol Pablo. Yung mga Diyos na inyong pinaglilingkuran ay hindi naman yan tunay na Diyos. Yan ay gawa ng tao lang. It is very tragic. Kapag ikaw ay sumasamba na hindi mo namamalayan, yung sinasamba mo pala ay gawa ng tao. Somebody needs to tell them. Somebody needs to say and preach for God. It's about time na bubukas ang ating bibig. Parati ka na lang, Kristiyano din kami. Sino dito ang hindi Muslim? Ako po, isa po ako doon. Pero wala kang mensahe.
Sabi mo pa doon sa kaibigan mo, INC, kaya parehas kami. Hindi mo nauunawaan. Mali yung Diyos na iyong pinaglilingkuran. Yun pala ay Diyos-Diyosan. Alam niyo po pag sinabing Diyos-Diyosan, hindi totoo. Ba't ka mag-spend ng time sa Diyos-Diyosan? Kung pwede ka namang i-point out ng Biblia sa totoong Diyos. That's why somebody needs to be heard. Ito mga disciples, mga apostles ng Panginoon, kung bakit sila nag-trending, nakita nila yung kaseryosohan sa pangangaral nila ng salita ng Diyos. Meron silang mensahe. It's not about themselves. It's not about their church. It's about the Lord Jesus Christ. Somebody bled and died for us. Kung meron mang paulit-ulit na mensahe na hindi dapat natin pagsawaang ipangaral, yan ay ang Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Not only they stayed and preached for God, number 2, they suffered and protected by God. They suffered and protected by God. Sometimes yung na-experience ng mananampalataya is not popular. Pero up to this very moment, pinag-uusapan natin kung ano yung nangyari sa kanila. Alam niyo po, kung babalikan po natin dito sa Acts chapter 5, verse number 17, sabi ng Bible, Then the high priest rose up, and all they that were with him, which is the sect of the Sadducees, and were filled with indignation, and laid their hands on the apostles, and put them in the common prison. Dinala sa kulungan. But the angel of the Lord by night opened the prison doors and brought them forth and said, verse number 20, Go, stand, and speak in the temple to the people all the words of this life. Kapag ikaw ay soul winner, hindi po ibig sabihin, maalwan, makakaranas talaga tayo dyan ng sufferings. Mapapahiya. Hindi lahat tatanggapin. Yung nag-aabot ka ng gospel tracts, merong mga masaya, yung iba nakangiti. Oy, thank you. Merong iba naman talagang ayaw, susundan mo na. Parang galit pa. At the back of our minds, inisip natin, kawawa naman siya, pupunta ng impyerno. Hindi mo naman pwedeng sabihin, sang araw, nasa impyerno ka, hanapin mo ko. Hindi naman pwedeng gawin yun. Sa atin na lang yun. Iniisip nila kapag ka nandun tayo, andyan na naman kayo, magre-recruit kayo, no? Pwede naman natin sabihin, yung mukha mong yan, i-recruit ka namin? Minamaliit nila yung mga soul winner. Minsan nga, hinahabol pa tayo ng security guard. Sasabihin ng security guard, bawal dito, bawal dito! Hindi po, eksakto po talaga na ginawa po namin to para makausap ka namin. Ikaw talaga yung gusto naming bahagian ng salita ng Diyos. Gagawin natin lahat bilang isang soul winner. May times pupunitan tayo ng tracts. Naranasan ko talaga piniraso. Yung pirasong, alam mo, galit na siya, piniraso talaga. Sabi ko, sana po hindi nyo nalang pinunit, binigay nyo nalang sa akin, may mapagbibigyan pa ako niyan. Pero talagang, habang nagsishare ka, pinupunit. Tapos pagkatapos ko mag-share ng gospel, nilabasan ako napakaraming libro. Actually, ito yung mga pinag-aaralan ko. Teacher pala. Kaya ang dami niyang librong pinag-aaralan. Naalala ko yung nakausap ko na nilabasan ako ng libro.
Sabi niya, alam mo, ganda ng sinasabi mo patungkol sa kaligtasan. Pero hindi mo ba alam, marami pang kaligtasan na pwede kang iligtas ng Diyos. Ayan o, binasa ko sa harap. Anong kaligtasan ba ang gusto mo? Kaligtasan sa sakuna? Kaligtasan sa sakit? Kaligtasan sa aksidente? Sabi ko, kaligtasan po sa impyerno! Na hindi ka pupunta ron! Magkaroon ka ng katiyakan ng langit! Sabi ko, ay sorry po, wala po pala kayong kaluluwa. Iba-ibang mga tao, makakausap natin. Merong times na mapapahiya tayo, sasarhan tayo ng pinto. Kaya nga sabi ni Pastor, pag ikaw kumatok, dapat step backward. Kasi baka ang pinto palabas ang bukas. Tama sa mukha natin yan. Tinuruan tayo na kapag ikaw ay soul winner, dapat marunong kang ngumiti. Yung unang ngiti pa lang, pag nakita mo, nakangiti ka na, di ba? Hindi pwedeng yung taong nginitian mo, hindi ngingiti pag nakangiti ka eh. Huwag ngiting aso, ano po? Yung talagang ngiti, pinapractice yan. Pero kahit gaano kaganda yung ngiti mo, may mga tao pa rin ayaw. Anong ngiti mo dyan? Alis, alis, alis! Naalala ko noon, merong kaming Bible study. Habang nagba-Bible study kami sa kalagitnaan, merong lalaki, may pasan-pasan. Diyos, bili na kayo ng Diyos dyan, bili na kayo ng Diyos. Bili ng Diyos? Sabi nung nagtitinda, ay, nagba-Bible study pala kayo, sige, alis na kami. Sabi ko, kung totoong Diyos yun, dapat kinalabit siya. Teka, may Bible study doon ah. Upo tayo doon. Ako yung pinag-uusapan. Sa mundo, tayo yung napapahiya. Hindi tayong popular. Pero dapat tuloy-tuloy lang tayong mangaral. Hanggang makita at malaman nila na mayroong mga seryoso doon. Kung mayroong mga simbahan na dapat kang puntahan doon sa Christian Bible Baptist Church kasi hindi nagbago yung mensahe nila. The same message na dinala ng ating pastor nung siya ay nagsimula ng gawain sa Christian Bible Baptist Church. Alam niyo po, anumang suffering sa maranasan natin, may protection ng Panginoon eh. They were in prison. Impossibility yun. Paano pa yan ngayon? Kinulong na. The angel of the Lord came. Because God was with them. Kaya nga yung safest place natin ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos. Minsan nag-soul winning tayo, sabi, safe ba tong lugar na to? Naalala ko, meron akong nakatok doon sa area namin, ganito kaliit na pinto. Talagang parang daga kang papasok doon. Bahay ba to? Pagpasok ko sa loob, puro lalaki, nakaikot sila. Nilakasan ko loob ko. Kasi pagtingin ko doon sa baba, puro foil. Ready na sila. Sabi ko, ano bang meron dyan? Ilabas niya na. I preach the gospel. Ay lumabas naman akong buhay eh. Naranasan ko pumasok sa Lions Den. At pinaikom ng Panginoon. Naalala ko yung isa sa naligtas doon. Kahit saan kami magkita. Di ko alam, siguro marami siyang mga kontak sa iba't ibang lugar. Kahit saan kami magkita. Sir Babs, liga. Soft drinks muna tayo. Pambihira, pa sa soft drinksin ka pa? Doon po yung mga panahon na pwede pa mag-soft drinks. Merenda muna tayo. Pambihira. Soul winner ka, kahit saan may makakita ka lang, pamimeriendahin ka, ayos yun na. Yung time na pinuntahan mo, hindi mo alam, pero pinoteksyonan ka ng Panginoon. Yun ay safe place para sa isang soul winner. Even in the midst of our sufferings, mayroong proteksyon ng Diyos. Gagamitin ng Diyos yan sa buhay mo. Para makita ng iba,
You have that testimony. Ano ba naman yung Kristiyano na yan? Nahihirapan na nga sila, pero tingnan mo, simba pa ng simba. Tingnan mo, aktibo pa sa simbahan. Ano ba naman yan? One of these days, sila yung gagamitin ng Panginoon. Bira. Totoo pala yun eh. Sila magsasabi patungkol sa atin. Hindi natin kailangan ikwento kung ano yung na-experience natin. Kung hindi yung ibang tao ang magsasabi, sama kayo dyan! Totoo yung gawain na yan! Yan ay sa Panginoon! You may experience suffering this morning. Keep on! Poproteksyonan ka ng Diyos! Hindi ka pababayaan ng Diyos! At alam niyo po, yung reply dito, talagang yung spiritual level nila matindi, no? Tingnan niyo po sa verse 41. Acts chapter 5, verse 41. And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. Can you imagine? These are the men and women of God na tuwang-tuwa sila, na sila'y nahihirapan dahil ginagawa namin to for the cause of Christ. Kung hindi lang dahil sa Panginoon. Kaya nga bawat mananampalataya this morning, dapat maging encouragement sa atin to. Sometimes merong persecution, sometimes pinapahiya ka dahil sa mga desisyon na ginawa mo para sa Panginoon. Alam niyo po ba yung kasuotan lang natin? Maraming tao, hindi nila tinatanggap, tinatawanan tayo. Ba yan? Ganyan ba talaga sa simbahan nyo? Meron kayong standardiya ng damit na sinusuot? Damit pa lang yan! Ganyan ba yan? Mga lalaki hindi nagpapalda? Ay, opo! Ang damit ng lalaki ay sa lalaki. Ang damit ng babae ay sa babae. At pag tiningnan tayo, alam talaga, lalaki at babae. Ang mahirap kasi ngayon, hindi mo na alam, ano ba to? Lalaki ba o babae? Nako-confuse ang isip ng tao. Kaya may simbahan para maayos ang ating buhay. Hindi para i-look down ng iba kung hindi maayos ang ating buhay. Mahirap yan. Mahirap manindigan para sa Panginoon. Masaya lang tayo kasi sama-sama tayo na mananampalataya, pero pag mag-isa na tayo dun sa labas, merong mga reunions ngayon, ikaw na lang yung hindi humahawak ng bote ng alak. Lahat naman killjoy naman to. Diba naman yan? Pabaptist ka pa kasi yan tuloy. Actually, gusto ko ibahagi sa inyo yung tinanggap ko. Libre walang bayad. Kung bakit nagkaganitong aking buhay. Binago ng Panginoon. I-share mo yung gospel. Para maunawaan, magpakilala ka agad. Huwag mong itago yung identity mo. Merong suffering bilang isang Kristiyano. Dahil ang ating tagapagligtas na ating sinunod ay hindi nga tinanggap ng tao. Dinuraan, sinaktan, pinalo. Pinakaw sa krus. The cat o nine tails na hinagupit sa Panginoon. They have that custom and tradition na 40 times hahagupitin yung makasalanan sa Jewish tradition. Pero ang gumagawa nun ay mga Romano. Wala silang pakialam sa Jewish tradition. That's why the number of stripes na ginawa nila sa Panginoon ay hindi mabilang. Kaya he was lacerated. Lumabas yung kalamnan ng katawan ng Panginoon. Para sa iyo at para sa akin. Naghirap ang Panginoon. And here we are. Na sumusunod sa Panginoon. Hindi kaya ganun din ang gagawin ng tao? Tinatanggihan. Hindi pinapakinggan. Pero tuloy-tuloy lang tayo. Iingatan tayo ng Panginoon. At kapag inuna mo ang Panginoon, makikita mo ang dakilang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Alam ng Panginoon kung paano siya mag-provide para sa bawat isa sa atin. These are the men who suffer
for Christ's sake. Tignan niyo po sa 1 Peter. 1 Peter, chapter 4. Verse number 13. But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings. Kabahagi ka ba? Nararanasan mo bang ma-persecute dahil Kristiyano ka? Nararanasan mo ma-persecute dahil may Bible ka na ngayon? Naranasan mo ba ma-persecute dahil nagsimba ka sa Christian Bible Baptist Church? Naranasan mo ba yung hirap? Sabi ng Bible, rejoice! Inasmuch, because when His glory shall be revealed, ye may be glad with exceeding joy. When the Lord Jesus Christ comes, He will come like a thief in the night. At pag nakita ng mga tao yung katotohanan na siyang pinapangaral natin at nakita nila yung totoong glory ng Diyos, yung kanyang kapangyarihan, na kahit anong sabihin niya ay mangyayari, tayo na mga nanampalataya, the exceeding joy. The exceeding joy! Sabihin natin, tama yung ginawa ko para sa Panginoon. Tama na naglingkod ako sa Panginoon. Tama na nagpatuloy ako magsimba, magbigay, sumuporta sa gawain ng Panginoon, nangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. Dahil tingnan nyo, sino yung tagapagligtas namin? Ang tagapagligtas po natin, hindi yung graven image. Hindi yung nakikita natin nakapako, na hanggang ngayon nakapako pa rin. Wala na po siya sa cross. Inilibing na at nabuhay na muli. Minsan namatay, minsan nabuhay at hindi na muling mamamatay. Siya'y buhay sa puso at isipan ng bawat isa sa atin. Huwag ka malungkot kung ikaw ay pinipersecute at sinasabi yan ang napala mo sa pagiging Kristiyano mo. Yan ang napala mo sa pagsusurrender mo ng buhay. Marami mga full-time workers sa church na ito, they were persecuted by their own family. Pero pag nagpatuloy ka, isang araw, the glory of God will be revealed. It will be revealed. Lahat ng tao, every knee shall bow, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Maybe you are experiencing sufferings. Don't worry. God will protect you. Number 3, the last. They served and persevered with God. They served and persevered with God. The conclusion of the whole matter is to serve God and keep His commandments. Dapat magkaroon tayo ng idea, I want to serve God, I want to serve God, I want to serve God, I want to serve God. And persevere. Ibig sabihin, constant, continuing. You're holding on, hindi mo binibitawan. You just keep on, keep on, keep on, keep on, keep on. There may be discouragement, parang ayaw ko na, no! Keep on! Tuloy lang tayo! Minsan ayaw mo magsimba. Keep on! Keep on! Keep on! Minsan ayaw mo na magbigay. Keep on! Keep on! Keep on! Tignan niyo po. Acts chapter 5. Verse number 34. Then stood thereof one in the council, a Pharisee named Gamaliel, a doctor of the law, and had reputation among all the people, and commanded to put the apostles forth a little space. Verse 35, and said unto them, Ye men of Israel, take heed to yourselves what ye intend to do as touching these men.
pag tayo nagpatuloy, somebody will speak up for us. Di mo naman kailangan ikaw yung haharap dun eh. Yung mga taong nakakakita at nakakaunawa ng ating ginagawa, silang pwedeng gamitin ng Panginoon. Pero mahalaga yung pagpupursigi. Tingnan niyo po sa verse 38. And now, I say unto you, refrain from these men, and let them alone. For if this counsel or his work be of men, it will come to naught. Kung yan ay para sa tao lang, hindi magtatagal. Alam niyo po kung ang gawain dito para sa tao lang, wala na pong church. Parating ang sinasabi ng ating pastor. Pero ito'y gawain ng Panginoon. Ano sabi sa verse number 30? Verse 38. Verse 39. But if it be of God, ye cannot overthrow it, lest haply ye be found even to fight against God. Alam niyo po yung mga laban sa gawain ng Panginoon? Huwag kang magpa-impluwensya. Because those persons, they will end up fighting God themselves. Kaya dapat lang tayong magpatuloy na naglilingkod sa Panginoon. You may be discouraged this morning, but keep on serving the Lord. Somebody is watching you. Somebody is observing you. Somebody is counting on you. Hold on a little longer. Keep on serving God. Marahil nag-iisip ka na, siguro ito na yung huli. Keep on. Keep on. Yung mga taong ito, they know your struggles in life. They know your pains. They know your limitations. They know your capacity. At yung encouragement na kanilang tinatanggap ay pasalamat sa Panginoon. Salamat na merong isang katulad mo na nagpapatuloy. You may be a mother this morning. Meron ka mga anak na nakatingin sa iyo. You may be a father this morning. Hindi alam ng pamilya mo how discouraged you are this morning. Keep on! Hindi mo alam kung sino yung susunod na maglilingkod sa Panginoon. You may have a desire na talaga seryoso maglingkod sa Panginoon, pero hindi mo alam yung nadidevelop sa puso ng iyong anak. Sometimes marami tayong failures, pero tatandaan natin, mayroong mga sumusunod sa atin na natitrain, nagagawa ng mga hakbangin, ng mga hindi natin nagawa because we failed. Pero mayroong mga sumusunod. Hindi ko talaga dapat bitawan to. Kasi may mga sumusunod eh. Nakatingin sila eh. Paano kaya kung makita nila yung mga preachers, yung mga Sunday school teachers, ang ating pastor ay nag-quit sa gawain ng Panginoon. Tapos ang gawain. Kaya yung bigat na dala-dala ng ating pastor sa pagpapatuloy ay sobrang bigat. Merong mga preachers, may mga pastors na nakatingin sa kanya. Sa mga leaders, sa mga ministry heads, may mga nakatingin na mga members. Marahil ikaw ay nagdi-disciple na nakatingin sa iyo yung dinala mong bisita. Sabi ng bisita, di ba magsisimba tayo? Discourage ako, ikaw na lang magsimba, sarili mo. Nangyayari yun eh. Pero salamat sa Panginoon. May pangako siya at example na pinapakita sa atin mula sa salita ng Diyos. But if it be of God, He cannot overthrow it. Our time, our talents, our treasures will never be wasted kapag kinonect natin sa gawain ng Panginoon. At kahit sinong pumigil, hindi kayang pigilan kasi ginagawa mo para sa Panginoon. Tuloy-tuloy ka lang.
One of these days, you will see God's blessings in your life. Hindi natin concern kung tayo ba'y sumikat. Pero merong byproduct yung ginawa nila eh. Yung mga hindi nila napapansin ng mga tao, sila ang gumawa ng paraan para maging madali para sa mga apostles and disciples mag-preach ng gospel. It's about time, it's about mananampalataya this morning. Magkaroon tayo ng desire na magamit din ng Panginoon. Katulad ng ginawa nila doon sa early church. Tayo po tayong lahat.